Nababahala raw ang isang pandaigdigang grupo ng mga huwes at abogado sa desisyon ni Pangulong Duterte na kumala sa ICC o sa International Criminal Court. Sa sulat sa Pangulo ni Sam Zarifi, ang Secretary General ng ICJ o International Commission of Jurists, itinuturing daw nilang setback sa pangangalaga sa karapatang pantao sa bansa ang pag-atras sa Rome Statute. Tila nagpapahiwatig din daw ito sa pagtalikod ng Pilipinas sa rule of law at international justice. Gayunman, iginiit ng ICJ na hindi nangangahulugan ng pag-atras ng Pilipinas ay ligtas na ito sa isasagawang preliminary examination sa mga umano'y extrajudicial killings sa bansa dahil sa kampanya kontra droga ng ating gobyerno. Umapela rin sila sa ating gobyernong irespeto ang mga obligasyon nito sa ilalim ng human rights law. Wala pang pahayag tungkol sa sulat ang Malacanang. Pero sa isang legal forum sa University of the Philippines BGC campus, nanindigan si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Started by their own admission a preliminary investigation. They said they are only conducting a preliminary examination to determine whether they will assume jurisdiction or not. Tanong pa ni Atty. Panelo, ano raw ba ang krimeng inaakusa sa Pangulo? Made him believe that there is a concerted effort to discredit him and his administration. As far as the president is concerned, the ICC has been biased against him. It has prejudged the case. Pero tingin ng UP professor na si Antonio Lavinia, dahil sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC, pinadali lang daw ni Pangulong Duterte ang proseso. It will now be done faster. Diba? Usually itong mga ganito, preliminary examination can be done for years. Most likely, we will have a decision to investigate and to move forward even on a formal investigation, which is the one that lead to charges. We'll have that before the year is over. Mensahe naman ng CHR o Commission on Human Rights kay Pangulong Duterte, to squarely face the processes that has now been triggered by the ICC. Let's not beat around the bush. We all know that extrajudicial killings are happening here every day. ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, may feelers daw mula sa mga opisyal ng ICC na gusto nilang makipag-usap sa Pangulo para kumbinsihing bumalik ang Pilipinas. There are feelers. They want to convince us to come back. Siguro, if I may speculate ng konti, to convince us that the process will be fair. No? But what we're pointing out nga is hindi lang ICC. Ang pinopoint natin, the whole human rights mechanism. Ang ilang kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado, hindi raw nababahala sa posibleng findings ng ICC. And I'm not worried about the case against the President. It will not amount to war crime, it will not amount to genocide, it will not amount to crime against humanity. Itong tatlong crimes na ito are the Hitler-like crimes. Nangyari ba sa atin dito yan? Tingin naman ni Senador Tito Soto, tila takot lang ang ICC na sumunod sa Pilipinas at iba pang bansa. Palagay ko, kinakabahan sila doon. Ang laki na mawawala sa kanilang pondo. That is over 25 million pesos. Ano na pala natin? Na pinakikialaman lang tayo. Duda naman ang GMA resident analyst na si Professor Richard Haydarian na magwi-withdraw rin ang nasa 100 signatory ng ICC. Lampas sa kalahati ng mundo ay member pa rin ng ICC at I doubt na mag-withdraw sila sa ICC issue kasi dun sa ibang bansa, especially sa developed world, ang basa nila dito ay siguro yung Pilipinas ay lang talaga niya i-recognize yung jurisdiction ng ICC dahil ayaw niya i-submit ang sarili nila dun sa proper investigation. Tina Panganiban Perez, GMA News.